gusto kong maunawaan natin na ang foundation ng pagiging passionate sa ating paglilingkod sa Diyos upang tayo, mga kapatid, ay magkaroon ng kaunawaan na huwag tayong lumayo sa Panginoon. Amen. Nagpasabi, amen? Amen. Church, reminder ni Paul, kahit atin pang ginagawa lahat ng sacrifices, kung yung ginagawa mo is just for a program, is just for a lifestyle, is just for a record or a report, kung walang pag-ibig, kapatid, walang gana at hindi tayo magkaroon ng passion, at mawawala yung excitement, kapatid ko. Ating ginagawa natin ito dahil mahal natin si Jesus. That's why, kahit pagod tayo, kahit may karamdaman ka, meron pa rin kang passion, meron pa rin excitement na ikaw ay magpatuloy at mapagamit sa Panginoon because you don't love the ministry but you love the God who gives, who entrusts the ministry sa buhay natin. That's the main concept and precept in our thinking na dapat nating unawain. Kung tayo ngayon ang mga malaki na, madamdamin ka pa rin, sensitive ka pa rin pag sinasaway ka, baka yung katawan mo lang lumalaki pero ang isip mo bata pa rin. Delikado yun. No? Pagdating sa correction na pati pagdating sa pagsaway sa salita ng Lord, kung sensitive ka, dapat gamitin yung paging sensitive mo na ayusin ang buhay natin. Hindi yung maging sensitive ka na lalayo ka sa presensya ng Diyos. Amen. Ihiwalay ka sa pag-ibig natin sa Panginoon. Hindi magandang sensitive yun. Meron na tayong matured in mind. Meron na tayong matured not only in physical but matured in spirit. Matured ang ating pananaw. Amen. Natuto na tayong umibig na malalim sa ating paglingkod. Sa ating buhay na Diyos. Kung saan lumalabas ang totoong pagpupuri sa Panginoon, then alam mo na mabuti ang Diyos sa buhay mo. Kaya ang tao, pag wala ng pag-ibig sa Panginoon, unti-unti na yung nagre-rebelde sa Panginoon. Yes, God give us freedom, pero wag naman sana natin gamitin ang freedom na yon na mag-rebelde tayo sa Panginoon. In Jesus' name, piliin na natin ang freedom na pinagkaloob ng Lord sa atin, na mahalin siya ng may buong kalakasan, na may buong kaluluwa, buong spirito, kapatid, with all our strength. Number one, priority at ang pinaka-foundation, amen, ay ang pag-ibig. Why? Because ang pag-ibig, hindi ito tumitingin sa kalikuan o sa kasamaan, kapatid. Hindi ito nagagalak o nakikigalak sa mga kapahamakan o sa mga kasalanan ng iba, kapatid. Kundi ang pag-ibig, it will cover the sin of the sinners. It will protect and it will pray, kapatid. Ang sabi ng Bible, kapatid, kahit nung tayo nagkasala pa, Jesus died on the cross because of His love to us. Amen. And that's how He showed us of His love. Yun ang dahilan kung paano niya tayo inibig. Ano man ang ating mga ginagawa, ano man ang ministry na meron tayo, mga kapatid, let's always put in foundation sa pag-ibig natin sa Panginoon. Hallelujah. Dahil kung wala ang foundation, mawawala ang passionate, ang pagiging passionate mo sa paglilingkod mo sa Panginoon. If you got that foundation of being in love, the Lord, walang pwedeng makapigil sa iyo, walang pwedeng makahadlang sa iyo sa pagiging passionate mo. And we must to put in our foundation, ang pundasyon natin, hindi yung ating galing. Ang pundasyon natin, hindi yung ating karunungan. Ang pundasyon natin, hindi yung kagwapuan at katakyutan. Ang foundation natin, hindi yung mga bagay na meron ka. Ang pundasyon natin, bakit tayo napapatuloy sa Panginoon? Because we love the Lord. We love Him with